mali talaga yung ginawa niya. Pero, Rambo, alam kong magagalit ka sa sasabihin ko. Pero apo ko si Oliver eh. Hindi ko kakayanin makitang makulong siya. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya dapat parusahan, pero baka naman meron tayong maisip na alternative solution. Baka pwedeng community service or mandatory counseling. Siguro something na matatandaan niya na hindi naman kailangan masira yung kinabukasan niya kapag makulong siya. Sir Mayor, korte po ang magdidesisyon niyan. Tsaka ano pong iisipin ng mga tao kapag pinalampas natin to? Rambo, Sir Mayor, nakalimutan niyo na po ba yung nangyari kay tatay? Namatay siya dahil sa baril. Sir Mayor, may irresponsableng tao na humawak ng baril, kaya namatay ang tatay ko. alam ko kung gaano kasakit ang nangyayari sa'yo, Rambo. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo. But Oliver is my flesh and blood. Naniniwala naman ako na matututo naman yan eh. Hindi naman siya kailangan mabilanggo. Sir Mayor, paano kung hindi po siya matuto? Paano kung ituloy niya po yung masasama niyang ginagawa? Rambo, ako mismo ang magdadala sa kanya sa bilangguan. Sisiguraduhin ko na tatatak sa utak niya kung ano yung pwedeng mawala sa kanya. Kung gagawin niya ulit to. Kasama na yung pagtatakwil ko. Pinapangako ko, Rambo. Hindi na siya uulit. Please trust me. Isang pagkakataon lang para sa apo ko, Rambo. Ang hirap lang talaga kapag may urang na loob ko sa isang tao. Nasasantabi lang yung prinsipyo mo eh. Anong klase ba akong leader? Huwag mo naisipin ko Rambo. Na-realize ko na ayoko na mag-file ng complaint kay Oliver. Ayoko din kasing bumalik yung trauma ni Mama noon eh. May kinalaman din po kasi sa baril yung ikinamatay ng tatay ko. Pero, public offense yung ginawa ni Oliver. Kaya kahit sino pa yan, basta may nakakita, pwede silang magsumbong sa pulis at maimbestigahan siya at makasuhan. Pwede yun? Galing mo, boy, ah. Paano mo nalaman yung mga ganyan? Boy, barangay captain na ako eh. Kaya inaaral kong batas para maprotektahan ko mga kabarangay ko. Pero kuya, papayag ka ba sa gusto ni Sir Eduardo? Maluwag ba yun sa loob mo? Alam ko, si Sir Mayor, prinsipyo yung tao yan eh. Kaya nga nagulat ako nung nirequest niya sa akin yan. Totoo yun eh. Na-disappoint lang talaga ako. Alam mo, boy, wala namang perpektong tao. Tsaka kahit yung mga hinahangaan nating tao, nagkakamali din. Ang tanong, tuluyan na bang nagbago yung pagtingin mo kay Sir Eduardo dahil dito sa nangyari? Excuse me, Kap, may bisita po kayo. Si Nurse Jeannie at si Sir Adrian. Nurse Jenny,
Sir Adrian, pasensya na po kayo na hindi po ako agad nakabalik sa inyo. Okay lang, Cap. Umalis din kami para mag-check. Factory pala ng construction supplies sa Barangay La Luz yung Mabuhay Industrial Works. Nagtanong-tanong ako doon. Ipinakita ko yung leather keychain. Positive. May nagtatrabaho doon na nagangalang Victor. Pero Sir Adrian, paano tayo makakasiguro na si Victor talaga yung pumatay kay Tito Gregory? Nag-background check agad ako tungkol dun sa Victor na sinasabi nila. May mga criminal record siya. Ilang beses na rin naglabas-masok sa kulungan dahil sa pagpatay at pagnanakaw. Eto siya. Adrian. Bata. What a pity. After ng mga mangyayari, give him 6 to 8 months and then bahala ka na. Mag-fabricate ka ng case against him or send him far, far away. Masyado siya nagmagaling. No. Eh di ba tayo nag-set up para madali niyang matrace? He's actually stupid. Pero, bagay sila na sidekick ni Rambo. Perfect match. Dumb and dumber. Go, nag-text na yung tao ko. Pumunta na sila Rambo sa factory. Wow, this is getting exciting. Nasa kalagitnaan ka na ng mga plano ng mundo. Lahat ng ito is about precision and timing. And soon, the moment of reckoning will come. And si Eduardo is going to be my final bullseye. Lolo, paano po yan? Wala na po akong proteksyon. Not until you grasp the true meaning of what it is to be a responsible gun owner. Eh, pagbalik mo nga ng baril sa akin, hindi tama eh. So ngayon, gusto mong magkaroon ng baril. Oliver, hindi yan basta-basta ha. You have to be really, truly responsible. Next week, umpisan mo na yung community service mo, tsaka mental evaluation. Teka lang, Lo. Eh, may pasok pa ho ako ah. Paano ko gagawin yan? Eh, paano na lang kami gigimik ng mga tropa ko? Oliver, do you realize kung ano yung tinaya ko para hindi ka makasuhan at makulong? Alam mo ba kung ano yung sinakripisyo ko sa relasyon namin ni Rambo? Rambo na naman? Lo, wala kang ibang sinasabi kung hindi Rambo. Sana nakikita mo rin, Lo. Si Rambo lang ang may gustong ipakulong ako. Para maganti siya sa akin. Sana nakikita mo yun, Lo. Uy, tama na ha, Oliver. Makinig ka na lang sa lolo mo. Sir, sa dinami-dami ng gagawin ni Oliver, paano niyo siya sasanayin sa politika sa darating na eleksyon? Sige. Pwede ka na mag-training next week. Nandito naman ako eh. Saka si Julio, gagabayan ka namin. Talaga, Lo? Yes. And for your first lesson, it will be about timing. Knowing when to make your first move. And for you, Oliver, hindi pa ito ang tamang panahon. Okay? Hindi ka pa handa. You still have a long way to go. Mahabang journey pa yan. Pero sinasabi ko sa'yo, once you catch on, you will understand why Rambo has proven to be a valuable public servant.